Sa mga nagagumay nila, pamatian ang lyrics sining ang bahanon. Sa ato niya may verse ko. Takes so much care to make creation grow. Yes, thank you, Lord. They could have made it black and white, and we'd have never known. And what made God send Jesus to die in Calvary? Of course, it was this joyous thing I feel inside of me. But the love of God is never ending. Your love, Lord, never ending, O The God. love of God always forgiving. Thank you for your love that always He's forgives, Lord. always there. He never fails. All He will do is love forever and love to share it. That's the love of God. That's the love of God. It's never ending. Yes, Lord. Your love, That's the love of God, always forgiving. He's always there. He never fails. All He will do is love forever and love to share it. That's the love of God. Lord Jesus. thank you for your love. Thank you for your care, Lord. It was this joyous thing I feel inside of me. Says the love of God is never ending. Does the love of God always forgiving? He's always there. He never fails. All He will do is love forever and love to share it. That's the love of God. I worship you, Jesus. That's the love of God is never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there. He never fails. All He wants to is love forever and love to share it. That's the love of God. That's the love of God. It's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there. He never fails. All He will do is love forever and love to share. That's the love of God. That's the love of God. It's never ending. That's the love of God, always forgiving.
love of God. Salamat Ginoo sa imo kaluoy sa bawat isa sa amon. Salamat Ginoo sa tsansang ginhatag mo sa amon sa sining nga adlaw. Salamat Ginoo sa ibanang punon mo sa amon Ginoo. Salamat Jesus sa Holy Ghost nga ginhatag mo sa amon nga nagapadayon Ginoo nga nagamanipular sa amon kabuhi nga magkabuhi kami amay ayon sa imo gusto. Salamat Ginoo nga may Bible study pa makabagtiliwat kami amay sa imo mga pulong nga nagahatag amay sa amon correction nga maging kalamutan kami Ginoo sa imo nga imo promesa Ginoo sa amon nga mong kabuhi nga wala sa katapusan. Amon ina Ginoo maangkon paagi Ginoo sa imo mga pulong nga ginahatag sa amon. Kag salamat Ginoo nga gitagaan mo kusog ang amon Thank you, pagpanugod Jesus. Ginoo kag ang amon tulungan Ginoo sa sininga hapon sa amon Bible study. Ikaw Ginoo mag-anoint amon ang Ginoo sa manag-online nakita mo Ginoo ang ila pagtinguha. Padayon ka Ginoo mag-bless sa ila kag salamat Thank you, Ginoo sa Jesus. natawag Thank you, nga Jesus. internet Ginoo sa diin makapamati sila Ginoo sa imo mga pulong sa sininga gabi. Gani ang nagkara sa sininga gabi nga imo makatawhan Ginoo. Ikaw gid mag-bless kay ikaw na kay balos ang amon mga needs o God sa spiritual man, physical Ginoo nga naangkon namon sa mga source Ginoo nga provide mo sa amon physical. Halin ini tanan Ginoo sa imo wala kami amay sa ipabugal sa amon kabuhi kundi halin ini tanan sa imo Ginoo. Gani ginapasalamatan ka kag ginadayaw ka namon sa sininga gabi in Jesus name. Amen. Mga pugwang tanan. Ang bansang pulong sa Ginoo, hindi kita makapaboast sa aton kaugalingon. Ang diri nagtan-aw ako sa Salmo 121, 1, 2 nga bersikulo. Nagatan-aw ako sa mga bukid, diin bala naghalin ang akon bulig. Ang akon bulig naghalin sa Ginoo, nga sa diin naghimo sang kalangitan kag sang kabukiran. Klaro sa pulong sa Diyos asa subong hindi kita gyapon makapabugal sa atong kabuhi. Kulang lang naton ini. Na nurture kita paagi sa Bible study, nasakpuan kita amo man sa mga online kundi makamalupalop sa kalibutan. Nga na obra ang inyong mga kusog, ang aton kusog alinilita lang sa Ginoo. Even sa aton mga brand subong, aton good health nga ginaangkon sa Dios ini tanan halin gani. Wala nang kulang ang Ginoo sa aton ipadalaan naman kita liwas ang bago nga kusog agod sa diin mamati sa mga pulong niya paagi sa Bible study nga amuni ko sa diin nasakpuan kita sa sininga hapon kay tungod ina sa Bible study nga nagpaligon sa aton kay may mga pulong nga ginpadalang Ginoo gani sa sininga gabi o haponanon. I-welcome tang aton manong pagawudlay wala si iban si hapon kundi si Pastor Edgar. high-tech, studying sa subong, kalapot ng mga tingog. Ito mo ng the best na subok para sa atin. Kung saan pa, take advantage na natin para makashare kita mas higit sulok sa balibutan, kalapitan ng balibutan. Kaya, medyo apoy kami kayo na 3 days sa meeting sa buwas pa. May Bible study na kanya-kanya ng atay. Dito tayo kumatin sa kalumpang si Pastor Lopez ng Bible study. Pero wala ko ka-prepare na rin na tayo maging prayer meeting. Pero legal kasi naka-prayer meeting kita mo. Binabaliskad ko kasi na. Pero okay man lang kay alas 3 media kayo nakapuli. Damo kami discuss kag isa sa mga yung focus naman. Excuse. Ang ako na icon kaya salamat kaya tagaan kita dyan sa brother sina Dave ang ako na sa district sa music department may ara isa ka service for meeting mo na mahal ko lang 3 oras
Kaya sabi ko sige lang meeting ko sa music department. Kaya yung isa pagbuwas sa meeting, isipit na ako sa ladies, si Pastor Jeff pa, kailan sa naka-attend sa meeting. So, wala naka-attend Sister Leia, si Sister Simpagay, si Marie, nung labanan ni Brother Jeff na muna. One day, malaki kubig na dito. Yung magkakubig, pero sa donor ng offer, nagkusige lang. Kung ngayon na rin, okay. Pero kung isang ganyan, not me. Pero, buwas ang moto'y final na mo. Buwas. Just pray kung anong will sa Diyos. Kaya, wala naman. Mga gamay kita na masolve na sa Ginoo. Okay, makakadto kita sa spiritual healing for the church. Ang atong title, spiritual healing for the church. Kaya, ang atong key verse, kita natin sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. If my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Would you stand for a while? Let us pray. Hallelujah. Ibalik ka pala. Gayaan pa. Lord Jesus, salamat sa iyo, Lord, na tayo patutong nabilog sa bawat sasama na ating isubo, hindi na lang sa second exam, sa mga wala pa may, kung mag-protect sila, biyahe, Lord, Lord, na pagyapak, maski, Lord, na makapamati, sa mga online, Lord, gaya sa maayo, Lord, signal naman. Lord, we need your wisdom, knowledge, and understanding. We bless mo, Lord, and invite you study naman in Jesus' name, we pray. Amen. Okay? Magpumpo ka mo. Okay mong gawin sounds. Praise the Lord. Ito yung mga musician, parang makapokus ka mo kumati. Kaya okay, ang atong subject, wala iba kundi ang spiritual healing. Ipadayon na ni spiritual healing for the church. Kaya nabasa ko kayo ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kaya sa Ilonggo, if my people, usapon pa, kita niya mga katawan sa Ginoo. Kita ang dala-dala natin ang ngalan niya o umuning authority natin. Kaya ang butsilingon, kita ya ang katawan sa Diyos sa time natin sa New Testament. Sa Old Testament niya, ang natural na mga anak sa Diyos siya, ang Hudyo, walang iba kundi ang Israel. Pero subong niya, kita, Israel ka man, o kung hindi ka Israel, mga blood Gentiles ka Hudyo, basta baptize ka ang ngalan ni Jesus, Kalisig Holy Ghost, kita na yan ang church na kita lawas ang ating Ginoo, ginatawag na spiritual Israelite. Kaya, ambal niya, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive your sins. Kag na-discuss natin about sa mga sakit, una, natural, physical, kag gindala niya kita sa ginatawag na spiritual na sakit. Ang muna ginatawag na spiritual healing for the church. Butsilingon, pag sinabing healing, may sakit. Hindi mo kailangan na healing mo. Ayuhon ka kung wala ka sakit. Salamat kita kung wala kita sakit. Labi niya sa spiritual, healthy kita ba? Praise the Lord. Pero I believe na kung makambal kita na hindi maayo ang tanan, I believe na may kamaturan din niya. Na wala perfect na church. Wala perfect na church. Pag wala perfect na Kristiyano, wala perfect na mambal na ito na kung sino ginagamit, ang pinaka-perfect lang wala iba kundi ang Diyos. Kaya ang munang isa kabutang na kanami sa naton Ginoo na ginapakita niya. Diging discuss naton about kay Jim, kay Mary, sa ila problema, kag gabay pa ang church hindi maglapot sa ginatawag na divorce.
Pag sinabing divorce, kapalayo kita dahil sa Ginoo. Ang pinaka-importante na relasyon diri sa kalibutan, hindi ang mag-asawa, hindi ang magnobya, kundi ang sa Ginoo. Pinaka-the most important. Kaya gabay pa na tingong nga unta ang bawat isa sa atin. Pagkus kita may mga failures, mistake, pero may trouble, hindi na para mag-destroy sa atin, hindi magpapasko pagit sa atin na relasyon sa Ginoo. Pero tingong unta gid, ulan man init, o muna bala, kapoy man hindi, tingong unta gid relasyon sa Ginoo maging maayos. Kaya amoy ni gin-example dire ang tungkol sa mag-asawa na abi nila pinaka-last na source, pinaka-last na pag-solve sa ilang problema ay pag-separate. Pero hindi gali. Kaya ang balde sa writers, luwat, struggles, problems, tragedy sa pamilya, sa kabuhi sa tao, hindi na sa nag-alagad sa Ginoo. Kaya hindi naman niya kita exempted mo. Mas kita mo loo kita ya, kung walang question sa iba. Nga akong nag-alagad ka sa Ginoo, na may mga amupan na sila. Abi kasi sa iba, exempted kita na hindi kita magkaroon sa problema, kaya kita sa Ginoo, nag-alagad kita. Labi na kung dating mukha ka mag-iit, ang mo maginagabi ang atake sa aton. Circumstansya, problema, away, yawa, pero balang naman, ang pinaka-greatest na inimita, hindi manina, kundi kabulinon. Gabay pa madakog ka na niya. Kaya amo ni siya, ang subject natin. At ang symptoms, ano ka sa ilong symptoms? Mga signs, no? Mga makita ko na ay amoy na. Parehas na lang, example na lang tungkol sa kung mataas ang akong tawag na, kung diabetes ka, diabetic, ano gani ang makita nila na symptoms sa imo? Natuyo ka, doon nangihi ka palagi, tapos ano pala? Kapoy ka, oo, na maski sabi mo na, gapaway ka man, oo, ambot, sinyo-sinyo din. Ikabalaw dito mo sinaya ko, hindi ko mabalaan kung may anak ko, wala akong lupa-check up. Kung namambal sila, huwag ka gidya sakit, pastor. Sabi ko, ambot lang, wala akong lupa-check up. O kung ano ka naman niya, high blood ka, di ba, mabalaan sa pressure mo. Tapos may aragin niya symptoms na high blood ka, galing yung ulo mo. Isa pa galing sa kumataas ang sugar mo, panay-ihi mo raw at panay-inom. Ambot kong to na kay do sa akong do lang. Gabay pa, pray dito na hindi na tani mag-sila. Di amo na sa mga symptoms, kung saan pa mga signs. Pero ang ginadiscuss niya, symptoms ang spiritual sickness. Ang mga sakit sa spiritual. Kung may sakit sa natural, physical, may sakit man ta sa spiritual. Di isa-isa naton dira, kag kung sa ang nami ng isa-isa niya man diri tungkol sa example niya man. Sa physical, natural na may sakit, may mga doktor na before maglala, ano gani tawag nila na, ang tawag niya diri, preventative healthcare. Gina-applyan niya na dayon. Oo, kung sa aton pa, ano ganang balita sabi niya, may panlaban ako yan. Maski kauna mo sa bawal, may bulong na sa'yo pang kontra mo. May mga doktor na muna sila na tagaan kanya pag makita nila na may mga symptoms kasi wala pa gani, ari unahan ka na na. This is spiritual life na may apply ka man na. Kaya makita na rin ang symptoms na nag-a-appear, aga pa o kung may signal na tungkol sa spiritual na disease, kailangan daw mabalaan natin ini. Ang number 1 na nakita natin, pag na-discuss natin sa naligad, a church needs revival when division exists among the members. Kung may makita kita na mga division, busilingon watak-watak bala. Kaya kin-example niya diri ang church sa Corinth o Corinthians. Okay, mambal na itong Corinto, pamanggaranon sila, kay parts and grace, pero kasabad-sabad sa ina. Maski ganit sa spiritual gifts, pa-English sila. Di mo na si Paul, nagagwardya, sinakag,
advice sa ila. Pero may division sila. Tingnan mo, ang sa iba, ako ya kay Paul. Ako ya kay, sino isa? Kay Apollos. O, imagine mo lang. Divide sila. Di amo nang nakita ni Paul sa pamagitan sa spiritual gifts na ginatag siya sa Ginoo. Actually, ang Ginoo malang maka-discern sila. Ang Ginoo malang ang makahambal sila sa eksakto kay kita ya may ara kita limit siya. Pero kung ang Diyos ara sa aton buligan niya kita na ma-discern niya kag mabalaan. Di amo to ginlaygaya niya sila sa church sa Corinth. Kaya kung may makita kita sa aton subong na church, may mga division na nag-exist sa mga members, the word revival primarily means the act of returning us or restoring the consciousness of life. Pag sinabing revival kasi, daw napatay ka ba sa bagay na yan, dapat i-revive ka. Ibuhion ka na para mabalik. Para sa aton, siyempre, hindi kita maglayo, dari na lang halos tanan dari, halos dugay naman, hindi matanan, pero may mga bago. Pero kung dugay ka na yan, balaan mo gini yung first love. Ang first love sa Ginoo, naintindihan na gina yung first love. Kay bangod ang first love yan, init-init ka gina yan. Gaway ka gabuklaw. Ara ka sa kainitan. Gawalabo, matabok sa iyo ang ginatawag natin lukewarm. Maligam-gam. Pero kung first love ka, diyan mo na. Pero bangod sa kadugayon, nag-away ang ginatawag na love sa Ginoo sa aton. Di amo na, labi na sa last days, pagudlay na sumuking awayan na ganyan. Bantayan na ginaya ang warning sa Biblia na ang bali ni Jesus, the love of Mary. The love of Mary shall wax cold. Magabugnaw, magalasay ang pag-alagad sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo. Bantayan tagig na yan. Di siguro, part man diri, okay, sa sining subject na. Kung ang gugma, tas ang Ginoo, terrible sa una, di nadula na, dapat daw i-revive na siya. I-revive, buhi o liwat. Di amo ni siya, ang church needs revival when division exists the members. Gin-example niya, Acts chapter 2 verse 1. Pero I believe na hindi na natin i-discuss kay ginambal na sa inyo ang division within a church, signs of spiritual decay. Makadtuin na sa ginatawag na decay kung sa lawas pa magabulong. Kung hindi ka na pagtingwaan, hindi ka na i-check up sa atong Ginoo na walang iba the best doctor, kundi kita magpabulong, amo nang matabo, maglala ang sakit. Okay? Anong una? Gabay pa hindi malipatan ini. Ang church kinanglanon sa healing o revival kay bangod may simptoma na makita kita ang mga member nagawatak-watak o nagkanya-kanya. Butsilingon, division. Naman kay ako sini, kay mo sini, tingwaon ta, magpangamuyo dayon. Sabi na harap ka prayer ministry, request ka mo dayon kay Sister Joy. Request na dayon. Pray, sister, daw something na mo ni. Wala lang specific para daw hindi wala mambal na ko na siya gina mo ni. Pero at least, mabatyagan ka na. May gahuman ang pangamuyo. Gapati kita yan na may gahuman prayer. Division. Ikaduwa, ang symptoms na makita natin ng mga spiritual sickness. Alam niyo po ano? People are carnal converted. Bala niyo naman na kung anong word. Hindi lang ta hindi lang ta mag-judge. Kung may mga kauturan na grabe sila mag-giyo, grabe sila maghambal, grabe sila magsuot sa hindi ayon sa gusto sang Diyos. May mga ginakatuan sila na makita natin o kung may nagpanugid. Maging sensitive lang kita. Maging sensitive lang kita na ang Diyos lang ang mag-heal sa iya.
o magabulig siya. Pero kung close mo siya, palangga mo siya, buligan mo siya na hindi siya ma-open. Nakuha niyo point ko. Kay something na pakabudlay, subong kung ma-open ang isa ka tao, kabudlay dalpon siya liwat sa Ginoo. Kay mangunambal mismo sa Proverbs, oras na ma-open ang isa ka tao, do parehas ang may riyas na siya. Nakabudlay siya gubuon lang riyas. Di amo na, testingan niyo ba na? Gabay pa hindi niyo pag-testingan na. Pero naobserbahan niyo na. Ang isa ka tao na na-open, I believe na pray kita na maging mature kita para maski may makita kita na o kung may mabatian kita o kung may kuan mo dira, makatindog yakon kita. Would you shout amen? Maga-mature kita na nga ang nagpabaptize ka, nga ang naka-receive Holy Ghost, nga ang nagasimba ka, nga ang gusto mo magpadayon. Wala naman iba kundi gusto mong Ginoo. Kaya siya man ang makaluwas na ito. Di amo na siya dapat mahampan. Pero hindi palariyas tanan ang level. Hindi may arak na level 1, 2, 3 ang pag-alagad sa Ginoo. May pagtuo yan na kundiin niya. Hasta dira lang na siya. Di kung hasta dira lang siya, maski magdugay siya, di ampon lang. Until ng Diyos di magbulig siya magaguro. Di kundi sa magputiyan niya sa laptop. Hinahimo man ang part sa leader o kung sa pangabudlay na parehas ni Bible study, ni-aral niya sa akin. Parehas ka sa bulong, gaan ka sa bulong, sa doktor, hindi mo pag-imno. Ikaw yung may sala din na nangayo pa sa iya resita, nangayo pa sa muni, na dapat imnon mo, wala mo gininom. The same na sa akin, ang spiritual healing, ang muni siya. Gaan kita sa Diyos ang mga bulong para sa akin. Kaya ang symptoms na isa na makita natin na kailangan spiritual healing ay ang sakit ng carnal world. Kabudlay ba na? Sa isa ka carnal na tao. Alam mo carnal, ari sa Biblia. Kabudlay. Ang 1 Corinthians pwede. 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Pwede sa Bible dali. 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Okay. Sino lang da mabasa? Sige, para at least namin ginmantan ito. Mo pa ni isa dapat na pangungiyot na para ang atong media, ang atong para namin balaki. Subok namin sa ang plano sa musician at singer subok sa aton na ano ganina district 3 meeting kami kita i-develop may ara pag-imuon para hindi lang ang mga musician singer ang kabalo sa tanan kundi pati members ara na okay meron na naman chapter 3 sang verse 3 sa 1 Corinthians ang bandari sa ilong ko kay hasta subo nagakabuhi makamo sa inyo tawhan nga kinaugali tungod kay nagahinisa-ay pa kamo. Klaro man sa inyo na. Batian niyo man na. Kaya kami dito na. Ang bandari nito ko. Kay hasta subo gabay pa hindi kita sinanya. Wala din. Sabi palang pakanta si Jesus. Na. Aral niya sa inyo. Kung kita na o kung kamo na. Pero ang bala sa Biblia sa Korinto, kaya hasta subong nagakabuhi pa kamo sa inyo tawhanon nga kinaugali. Nga tungod kay nagahigisa ay kamo kag nagailinaway. Ining inyo kinahimo nagapamatuod lang nga pareho paghihapon kamo sa mga tao diri sa kalibutan. Praise the Lord. Okay lang? Klaro man? Klaro man ang bal ni Paul sa ato. Kung klaro, tandaan tayo. Kag tingwaon ta na, iwasan tayo. Para hindi kita magkaroon sa ginatawag na sakit na carnal or worldly. Kikimbag ko na kita mo, ang bala kami, hindi niya kita sa kalibutan, kundi sa langit na kita. Hindi ka naman perfect tayo niya.
Pero at least siya, kung tingoon ka na tumanon, sigurado may resulta bigyan na makita sa pagkabuhi. Would you shout amen? Hasta subong mo, kung sa lingon, tigasin, hindi ka mga taga-puri. Imagine na, hasta subong, sabi niya. Doon ko sa aton lang, wala, gihapon pang bako. Muna siya. Kaya bago nakita sa ilang kabuhi na pagiging karnal, pagiging worldly. Di balaan tama na, hari kita sa kalibutan, pero ang ato niya ginasunod yan, mga langit nun na. Okay, kalakpakan ni Ginoo. Tananhan sa aspeto sa kabuhi na dapat mamata-mata na at makita. Kag wala naman ibang sekreto dira ang fruit of the Spirit na magmanifest sa ato. Muna, salamat kita sa Sunday School Department kada Sunday. May subject kami dali. Natudluan kami sa bawat teacher about sa fruit of the Spirit. Okay, ano ikaduwa? Ang carnal o worldly. Carnality nag-manifest itself in numerous ways in a church. Kaya carnal people, ari pagino, carnal people will tend to gossip about the problems of others rather than discuss the good news of Jesus Christ. Tingood na naman, tingood na pinagid kong tao, kabla na daw ka, dali ka mag-influensya. Ay, abaw, ang iba yung mamati, tapos ang iba, di, gossiping. So, di nagasimula ang away ka mo sa chismis. Wala, amen. Thank you. Thank you, Lord. Wala na di ka chismis. Salamat. Okay. Karnal individual will seek after worldly passion. Ang karnal daw na tao, maski tumulungo ka na, gabalik lang naman ako. Nagiging worldly passion ka na, ina-develop mo ang rebellious attitude. Kaya yan sa ulot mo. Siyempre, kung harap ka sa Ginoo, ano may kabalis ka lang sa rebellion, humble kayo. Kung muna natin key verse, if my people which are called by my name shall humble themselves. Kung nag-humble ka, hindi ka rebellion. Huwag ka ka-rebellion. Gabay pa, hindi kita mangguba sa kabuhi sa iba. Wala din. Gabay pa. Kaya nga, weakness na natin ang tao. Wala din perfect ka. Maski ako, may mga time ko sana. Hindi eksaktong nambal. Kundi siyempre, wala ko kabalo, abay ko ukit sa iba. Hindi mo na. Pero tingin na lang, kay kabalo man yung Diyos mo, sang heart. Kung ginahugod ka dito, kung ano ang iyong motibo, ang pinaka-the-best palagi na, ang motives na, ipa-check ka sa Diyos. Ang motives na, anong ginahaw? Nga ginhimo ko na ginambal ko na. Ari, isa daw sa mga sign na nakita natin o mahimog daw sa isa ka-carnal na tao, individual, worldly passion. Kitablan ng mga Kristiyano, gabay pa na may uso man ang church. Kung sino yung uso ng church, ano hambal sa Diyos nila? Ano hambal sa Biblia? May uso. May usong kalibutan, hindi na kita dira kamatamat na. And will resent and hold grudges against those who try to help them. Sakit ini, no? Mga grudges. Ano gan sila kung grudges niya? Ang ma'am? Gamot, grudges. Basta grudges, Pilipino. Gamot. Ano, ma'am? Lamat. Mga grudges. Ginatago, nakaaki. Ay, aray. Tulong-tulong ka ginatago. Ako, sa mabugtaw para gihapon. Ginaulunan mo. Ginaupod mo siligdaan. Ang muna tingin ako, nagiging ba mula para maminulso na. Diba, sigla pag sa pati sa cementerio talaga. Hindi ka ba hindi man. Hindi man kita mo sila yan. Ibalaan naman niya ang bibiyag at tutulong niya na mag-repent kita, ipatawaran kita sa Diyos. Ipatawad kita sa iba.
Grabe na sakit ini sa isa ka church o kung spiritual na sickness. Carnality must be purged from the church, lest sincere Christian become ineffective and destroy. Alam niyo mo, Chilingon, dapat makuha ini sa church. Mahalin ini. Makakas ini. Pwera lang. Kung ang isa daw ka Kristiyano ay naapektuhan until na madistroy. O muna kaluluoy kisa o si Jesus o po kaluluoy na pasuso. Ano mo Chilingon? Mga bata pa ba? Kung sa ano pa mga bata pa na mga sa pagtuluhan, hindi pa na sila kasarang yan sa mga problema na ibutang mo sa ina. Kung sa aton pa daw basura ba lang. Di gabay pa na bilang isa ka apostolik. Tingwa akong tani. Tingwa akong tagit na maging blessing kita ya sa iba. Maging blessing kita sa ina na makambal sila na nakaibagig ka mo yan, no? Maski sa istorya lang. Maski sa mga hambalanon lang, ibagit ka muna. Di balanta man, nag-aaway kita sila. O muna gani, may offer ang Diyos ang spiritual healing. Di balaan niya na magkakasakit ni kita sa sila. Magkakaroon kita sa failures, mistake. Pero gabay pa, kundi para mag-mature kita, kuntunan. Makabuli na sa atin, hindi niya makadistroy. Ikatlo, with church congregation, people experience salvation. Kung makita na ba natin na kung sino sa akin na rin na nakabatsyag ng gadaw o wala lang sa akin ang kalam. Labi na yung mga madula sila, duki lang. O kung wala na sa inyo na nasing, di kung madula na sa akin daw, sa akin na lang para tanang kita. Kung madula na sa akin, may sakit kita. Spiritually. Sa bagay ni. Ang muli ginatawag na church congregation is not saying lost. Experience salvation. It needs spiritual healing. Ang church, balanta, nag-exist o kung aling subong sa kalibutan bilang ark of safety. Wala nang ibang the best na place sa tao sa sining kalibutan, kundi ang arka ni Noah, subong sa church. O muna, dapat intindihan na ang may church nga makadto ka sa church. Simple man lang, ang mga tao may problema na hindi kasarang kadto sa church. May mga sakit spiritually kadto sa church. Isa sala ang ginakatuan mo. O muna isa damo, sakit sa Kristiyano. Ang muna ambal sa Biblia, Salmo 1:1. Ano ganyan, Sister Rose? Salmo 1:1. Blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly, nor seated in scornful. Pag sinabing scornful, puso at subong sa kalibutan, mahilig sila mangutya, mahilig sila magambal, hindi mayo. Labi na sa aton, nagatinguha na mag-alagad sa Ginoo, nagkapalayo isa sa sala, nagpalayo sila, damo na sila mambal sa aton. Pero sabi niya, bulahan kita na tao, kumangayo kita sa mga advice, counsel, sa mga tao na ganyan. Mga Diyos noon, kaya nga, sa tuod lang, dapat man maalam sa kalibutan, mga lawyers, mga muna, mag-advise sila. Kung sa tuod lang, ano bit ma-advise nila na manami para sa ato na para ang kaluwasan na mahalungan na. May aragani advice isa na, sige pala, balusin. Sige pala. O, di ba? Ano, anong mabatian yung isa? Labi na kung mga do kaluluoy ka. Andiyan, supra na nahinga niya. Muna bala. Blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly. Kung si Barnes magani, ano makuha mo sila na counsel na namin nga? Why gan sila nandok sa Diyos? Why sila Diyos yan? Tuwa na. Kita yan. Amo ni siya, kung makita na itong mga bagay na yan, wala na sa ato na tinatawag na heartbeat ng Diyos. Alam niyo yung heartbeat ng Diyos?
Ano galing heartbeat? Ang heartbeat sa Diyos, alam niyo ano? Soul winning. Amo na may church. Hanggat may church, may padala pa ang Diyos sa mga kalagaywas. Kaya amo lang purpose. Oras na mag-rapture na, wala na. Di ulaton ba natin mag-rapture? Doon mo na wala? Physically, ulaton mo pa kisa mapatay ang tao. Doon mo na isa. Doon mo na pagulay, subo magdala sa talaga pinilo. Hindi daw lao. Pero kung makita natin doon ini sa church na nadula ng mga Muslim. Salamat kita subo ang mga men na nag-outreach pa. Ang young people ka, ang ladies subo may mga plano na. Di, sa una, ara na, ibalik man lang siya. Ibalik man lang siya. Kaya nga, oras madula na ng heartbeat sa Diyos. Kaya nga, amo niyo, para mambal ko sa inyo na hindi ka nungkod. Ang tanan na ginaibuta sa church, men, ladies, young people na department, kung ano dira, wala sa align sa kabubulkon sa Diyos about sa souls. Inakanan ng programa, magiging wala sa Diyos. Nga ang may men's department, nga ang may young people department, nga ang may ladies department, para mga kalang na maluwas. Di amo ginisya kung madula na ni sa church, buot silingon, symptoms niya may sakit. Spiritual, may sakit ang church. Di kita ina makaway ang Diyos siya kabalo niya. Kabalo na ng Diyos siya. May sakit kita, wala, sinusakon. Pero kita niya mag-way. Lord, ano may sakit ko sa spiritual? Tungkol sa bagay ni, why na ko burden ha? Wala na ko sa kalipay na magdala sa kalag. Why na ko, doon, hindi na ko nasadyahan. May mga news isa na nabaptize. Pero wala nang sakon wala. Di kung madula ina na may symptoms na may sakit kita spiritual niya about sa bagay na yan. Kaya amo ni ang purpose kaya nga nag-exist pa ang church para sa mga kalag pa para safety, art of safety, to redeem the lost from sin. Siguro, mangpantaman ng tao na wala pa si Ginoo. Kaya di na kitalin mo. Amen? Ang buto na intindihan yung na-baptize kita, naka-receive Holy Ghost, din kita sa una, sa kadulo. Wala kita tamang relasyon sa Ginoo sa una. Ang atong destinasyon niya, impyerno ginaya. Wala kita direksyon niya. Pero abi natin sa una, doon umambal kita na okay na. Pero pinakadako na try niya, ang sa isa katao na abi niya, mapalangit sa impyerno. Sa una mo nakita. May mga tao din, mga kultura na siran mo, sinugid na maalam na hindi magpaperde. Pero kay Galea, sa inakalay niya, mapalangit siya, hindi mapaperde. Di amuna kita sa una. Di mangpanta niya mga tao na wala sa Ginoo. Di kumadula na ina mga burden na, mga kalipay na, sa mga kalagag, ang anong passion, nabaw kaluboy sila. May sakit kita sa mga. Di ibalik na siyempre sa akong subo, ginaagaw sang yawa kasi kagsang kalibutan ang aton time na kisa ginagkaan niya kita sa vlog o damo na gamiton niya na yan nabi na itong isa okay lang kaya gali iyan amo na si Paul nagpa ngayo prayer gina sa church kundihin sa magkatuga pa ngayo gina sa prayer ambal niya pangamuyuan yugit kami na nagadala sa maing balita na wala si Samnag. Tingnan nyo, magplano kita sa outreaches, damo sa vlog. Damo sa mga musili, mga rason, mga muli. Actually, sa na-experience ko lang, ilang mga tuwi. Wala ni problema ang supply. Ang Diyos ang mag-provide. Pati ka muna. Iambalya mo, seek ye first the kingdom of God in His righteousness. In all these things shall be added to you. Sabi niya, I will supply all your needs. Di wala ka ni problema nila, uy, buon na lang part na. Kaso lang isa, binabagi kita na para hindi kita maghimo sa kabubuto. Kaya kung makita tayo ng mga sakit, kailangan tayo healing. Kailangan tayo revival sa kabuhi na
o kabuuan. As the body of Christ, the church stands with its spiritual arms open to those who need salvation and shelter. Mahimo ka lang ni kung may kaluoy kita sa tao na mapaimpyernos. Kinangpan ta sa una, wala may nagtyaga sa aton, wala nagtandog ang Ginoo sa aton, wala nabuksan, mapaimpyerno man kita. Kaya imagine, tanan na tao sa kalibutan ng bot, pila ang UPC, pila ang ECGC, pila ang ELGC, pila ang EGNC, na maluwas pa ha. Hindi pa natanan. Hindi pa natanan. Di kung tanan kita tipunon, pila lang sa kalibutan. Sa 8 billion subong na tao population, pila lang kaya ang ara sa kamaturan. Imagine na, tanan na tao. Why makita ga-judge, pero ang mana, kaya kung hindi kita mag-claim, hindi kita kumawya kita, hindi magsiling na mag-isok kita na, awayon kasi kung hindi mag-isok kita na, why kita nadlok yung mag-share sa kamaturan. Para sa ginatawag na, except a man be born, of Acts 2:38. Di, pwera dira ang tao na wala na mo sinabal, at hindi makatito. Walang pakatabi si Jesus. Yes, salamat kita kay ara kita na yan. Ara na kita sa naging qualified na kita sa bagay na yan. Si Jesus daw, ara dira sa mabasa niya sa Luke 19:10. Anong purpose ni Jesus na nagkatawang tao siya? Nga nag-minister siya sa diri sa duta na pwede niya man yan na hindi niya napag-imuon. Anong ba niya? Manggarano na siya pero ginbilin niya ang langit na naog sa diri para mag-ibor siya para magmanggarano kita. Ang purpose niya gali, kung maluwas kita, sigurado ginaya, mapalangit kita. Balaan kaya sa Diyos na sino ang masay ka hindi. Sabi man ko ito sa iyo. Balaan na sa Diyos. Balaan na sa Diyos kung sino masunod sa ginatawag na may balita. Yes, Diyos siya mo. Ang mga ginatawag na predestined. Predestined. Kabalo na siya for knowledge. Kabalo na siya na kung siran siya, hindi siya magbaton, balaan na sa Diyos. Pasalamat kita, kinagbaton kita. Balaan na sa Diyos, kaya nga na-predestined kita, na luwason kita, kag naluwas na kita subong. Ang ato na lang imoon, ikita ang kaluwasan. Kay bangon, balaan ta ang kaluwasan o salvation, tatlo ni sa kapati. Future, past, kag, present. Nakasalalay ang future ka na kaluwasan. Kaya balaan ka man na, ang kabuuhan sa kaluwasan, ang kalipay na kabuuhan, at ito sa langit, wala din. Kaya kung diri ba lang gani, diri na lang kita eh. Huwag nakasubo, puro kalipay na lang. Diri na lang kita. Hindi. Kalipay kita, dugay-dugay, wala naman. May kasubo naman, may problema. But silingang wala diri. Ito sa langit. Kaya kung naluwas ka na, pass, ang ginaaway ka subo para ma-maintain ka na maluwas pagkat sa langit, ang present na subo. Sabay pa maintindihan ka mga tenses sa salvation. Past, present, kag future. Ang future, nagalutaw pa na. Pero balaan na sa Diyos kung sino makapadayon. O salamat na nakikabalang ng Diyos. Alam niyo ang balaan niya? Kung sino maluwas sa atin? Alam niyo kung sino? Simple sabat, ang magsunod din. Would you shout amen? Balaan na sa Diyos ang maluwas pagkat ko sa langit ang magasunod sa inyo. Pero kung di ka magsunod, balaan niya na. Hindi ka magpalangit. O, simple na. Tingwaon tagidahan na magsunod kita para makapalangit kita. Oo. Nga gusto niyo impyerno, how? Hindi mo mo. Gusto ta palangit, titingwaon tagid. Maski mapudlay. Basta palangit. Ano mong hindi mapudlay kung impyerno ka. Pero ariyo. Okay? Dari kita sa spiritual healing. Kaya nga, ang purpose ni Jesus, ginelaborate ko lang, nga kaayos ang Ginoo. Kaya nga, kabudlay ba lang magkatawang tao na ginimo niya? Kung kita guro to, hindi nakasarap ka. Mambal sa siguro sa to, gipilit ko na ganin na kanami ka to sa sitwasyon ko sa langit.
Nagpanaog pa po para lang pangitaon kita. Siya wala nangita sa ato. Would you shout amen? Di lang ba sa Biblia? Arao, Jesus Christ came to seek and to save. Di, tanan man kita nadula sa kabubuton sa Diyos, pagod sa sala, tanan kita. For all have sinned. Kag ang balya nga subong alagad kita siya nga nagahigugma kita siya nga naga-worship kita siya una siya nga nagahigugma sa atin. Kay kung wala sa nagpuna sa aton ay ampun kita. Tigasin gyapon kita. May na lang may ginagamit sa natao. Instrumento gapangaluyag sa aton. May nagatyaga sa aton. Kung wala may nagtyaga sa aton, wala kita di subong. Amen? Wala kita di subong. Amo na grasya sa Diyos kiyapon. Hindi kita makapabugal. Pero at least, balanta kung anong klase ini na sakit, kaya nga ang purpose ni Jesus para pangitaon kita. Salamat kay nauna lang kita sa iba. Lucas 19:10. During Christ's earthly ministry, ang namin ni ginheal niya may masakit. Ang kanami lang na kay Jesus kung basa ako sa Biblia. Wala gid imposible kay Jesus. Ang klase ng sakit, maayo. Ang miracle, wala imposible. Ang naisip ganit sa mga scholars, doon mga 39, 34, hindi ko lang matanda. Ang miracles na ginipon ni Jesus. Ang mga apostles, grabe miracles. Sa aton subong pili na nga, He is the same yesterday, today, and forever. Pero hindi na may mo. Alam niyo nga, balikan ko naman kita, pati ako, kulang kita sa sacrifice. Lagi ganyan. Gusto takisaan ang mga makita natin sa Bible, makita natin, mabasa natin, mahimo naman, nga wala nagkakalatabo kay way mong gabago si Jesus. He is the same yesterday, the same God, the same Spirit na nabato nila. Nga hindi matabok sa atin. Ang sacrifice na ginhimo nila. Isa gusto ta, dako ang atong videoon, pero ang invest na gamay. Would you shout amen? Na gamay ang investment na pero gusto ta dako ang ibalik. Gamay-gamay investment na. Sa inyo, ano na pinakabuglay na tabo sa inyo sa pag-alagad sa Ginoo? Ano na? Anong part na sa pag-alagad sa Ginoo na? Bilang balos, tabla sa Ginoo. Bilang balos, tabla sa kayo niya. Naging tawag niya kita, ginpangita niya kita, ginlimpyuhan niya kita, gitatakan niya kita, na imagine ba lang? Ano na naibalos nato na sacrifice, ginmambalik ka na ang kabuhi niya, ginhatag niya. Amo na ganyan ba po sa inyo, kabudlay ni mo, naging mo niya. Kaya nga, sala sang tanan, ginako niya. Would you shout amen? Yes! Sala tagal isa, di ka mako. Sala pa kaya sa iba? Pero kay Jesus siya, sala sang tanan, ginako niya. Budlay-budlay na. Di amo nang gugma sa Diyos na ginabutan niya sa aton ng gugma. Di ang pagdala sa mga kalag, ang pag-outreach, reach out, at tawag nila sa evangelism, isa na makambal kita na bunga sa gugma sa Diyos sa kahit na. May gani kami Holy Ghost kita ay nangpan ang gugma sa Diyos. Hindi tagig mangpan ang gugma sa Diyos kung wala kita Holy Ghost. Ang sa Biblia, the love of God is shared abroad in the hearts of my love. Maski dugay-dugay na sa church. Never mambal ng gugma sa Diyos mangpay niya wala sa Diyos. Kaya amo ina ang pinaka-palagyan sa Diyos para mangpan ang ginhimo niya na gugma. Bangod itagaan niya kita sa gugma, amo ng Holy Ghost. Tinan nyo na mahimo na mag-gugma sa kaway. Lagay niya na. Di na? Maski ginaano ka na, sige lang. Paubos ka lang. Di kayong ginoo mo lang mo. Ginalot siya, ginbakol siya, ginukol siya. Ano na lang ginimo siya, pabudlay, pero anong pambal yan sa pinakahuli? Sa niya,
patawara sila. May ilang mga sana. Kaya ka na, ang ginimo ni Stephen. Si Stephen na. Gawali siya muna. Ginabato siya. Pero ginambala niya pang mga tao na nagbato siya. Patawara sila. Kita wala pagati ginabato. Mesyuhan lang isa. Isang isyo nila tuod pa. Lagi, amen. Ang isyo nila, isa sa atin, mga Kristiyano, tuod pa. Mga apostoli, mga muna, tuod pa isa. Pero kapangakig pa kita. How much more will it over? Ngakig pa kita Pero kung ang gugma sa Diyos arat sa atin, ipa-operata, ipa-manifesta, masarangan ka dito. Palakpakan sa Holy Ghost. Yes, ang na Brother Philip, kailangan mo kita Holy Ghost. Tapos, pero, ano mo na siya, stir up ang Holy Ghost na sa atin. Gahom na siya. Ang kape nga, isa katasa, tapos, butangan mo na pulo ka kutsara na kalamay, hindi mo paglugay yun. Matamisan dyan. Hindi, no? Kailangan ni mo para matamis, lugay yun. Amo mo na ang gifts na ginatag sa atin sa ang ginawa ang Holy Ghost, stir up para mag-andar na siya. Para magamit na. Okay. Ang Valerie, mabasa niyo man. Ginayo niya mga bulag, ginayo niya masakit, ginayo niya mga kundra, pati patay, ang ginbuhi niya. Ginlimpiyuhan niya ang may mga sakit na lepers, mga aroon, na hindi masarangan sa Old Testament. Pero sa iya, nasarangan niya. Pero ari pag ito, befriended and tama na pronunciation ko na. Befriended. Ay? Tama na? The friendless. Anong po sining mo na? Pwede niyo explain sa nila. Amo na si Jesus na ginasugdan ka. Ano na po siningon? Mamara. Befriended the friendless. Naging abyan siya sa mga tao na wala abyan. Ano sa inyo, Dara? Buti ningon niya, tinibligin niya si Jesus siya, no? Ang iyaya pagka-example na ginatag sa atin bilang Diyos God. Okay? Kaya duwang ginadala niya mo bilang nasa unod siya sa pagka-Diyos. Pero bangod ang Diyos arat siya, napakita na kung Diyos arat sa atin, kaya kagid niya na maging damo kita biyan. Hindi ka mo agree. Born again experience John 3:5. Ang tanan ng tao was lost akong sa sana. Maluway ka na lang, no? Imagine ba na? Tanan na tao, pero lang naka-experience.
Kaya nga, bulahan kita sa kadamon sa tao sa kalibutan. John 10:10, balata na. He came to save men from sin. Hindi lang diri sa kalibutan yung hatag yan. Naabugana kita diri, kundi hasta sa langit. Abundant life. Eternal life. E kung diri man na, mas hindi na kita magsigba, bro, no? Total, wala man langit, yung no? Manakwa nyo? Maski hindi na magtingwaan tuhom, wala namang problema, wala man langit, ulit yan. Kung mapatay ka na lang. Hindi ka sa kami impyerno. May langit, ang naginatingwaan na ang tungkol sa aton kalan. For the church to exist for any reason other than the salvation of the lost would be completely contrary the purpose of this creation. Hindi gid pwede. Kung ang church ara dira, kita ang church na ginatawag spiritually, pero may church na tilipunan, may rason din. Pero kung ibang rason, hindi sa kaluwasan sa mga tao na wala pa, contrary sa lungat ina sa purpose ng Diyos. Nga may church. Gabay pa na kita diri, tingwa unta ang purpose gid nga may church diri para sa mga kalag na wala pa sa inyo. Para dala pa kita Tapos kita ya, habang arat kita ya, tingwa unta yan na ma-maintain ta relasyon to sige maging maayos. Palakpakan ka gina. Para kung mag-rapture, tanan kita na ara na kag wala pa mabautisuhan sila pag makareceive ni Kristo. Di amo na ang church na exist. Kay kung pwera dira, o di ba ako pastor, ginaabol ko lang may church, inyo tithes lang, inyo offering lang, inyo lang ang kung ano dira ginarigalo nyo, salain na nga may church din. Sala ang pagpanakat ko. Kung inyo naman ang isip, amulan na yan, mamanggarano kita diri, kaya nanta mga musili, salain na. Maski nami ang atong church, kung wala kita dala kalag, wala yan. Kaya ang purpose, para may kalag na mapanalo. Siguro, maintindihan ka na kung may burden kita. Kung may sakit kita diri, mapabulong kita sa inupuhin. Lord, nag-aikuliwat sa burden sa kalag. Namampan ko na maskiga, yuhom sila sa akon. Maskiga kalaw sila nito kasatya, katsyagyagit sila, nito walang problema, pero sa sulod nila nagahibi, na nagambal, kailangan ko si Jesus. Mahampan ka lang na, kung makita ka lang na, kung ang aton isipan ara sa mga anak. Kag-ara sa Ginoo. No, kaluluoy sila. Pero kung madula na isa ini sa mga symptoms na may sakit kita. Kaya kinanglanon ka, spiritual healing. Last, ang apathy. Lagi ko ginabanggit din. Ano ganun apathy? Lack of concern. Hindi daw pinakagrabe kaaway kaupo ng ato na ginaaway. Ang yawa o ang ginatawag na ang kalibutan. Hindi daw na pinaka-greatest na inimita. Labi na sa church. Ang pinaka-greatest na inimita sa bilang tumulong, wala na kitang concern sa kalag sa iba. Nadula na sa ato. O muna, naging selfless. Kita, Bala na. Why na sa outreach? Why na yung iisip mo muna? Basta ang dala na. Maski ganit isa sa ugrin ka doon, hindi ka mapintain na. Iba mo, lack of interest ka na. Lack of concern. Hindi galing na ang verse ng Biblia na, let us not be weary in well-doing. Ang weary, galing na yan. Hindi yung kapoy ka pala. Kapoy ka pala, sobra. Kapoy ka sa walang ginimo sa exercise, kundi ang ginatawag nila na weary, wala ka na sanggana. Wala ka na gana maghimo sa mga mayong butang about sa Diyos. Di amo ni siya ang apathy. Kung makita na nato ni lack of burden, a burden for the lost, is another symptoms of spiritual illness in the church. When the church is not seeing souls born again, it is generally due to this apathy.
Amo nang sakit. Kung makita na naton daw, o kita mismo, o iba, o kabuuhan sa church, wala na gana magdala sa mga kalag, mag-share, kag tungkol sa born again, amo ni ang general na matawag nato na sakit, apathy. When Christians do not care about their neighbor's vision as they should, they will not be soul winners. Gina-apply ni Tani sa tanan na ginagamit sa Ginoo, tanan ng mga tumulong kay may Holy Ghost kita mo. Remember sa Acts 1:8, wala accepted sa bawat sa ato. After that the Holy Ghost is come upon you, you shall receive power and ano gani? Nalipatan ka. Witnesses. Halin sa diin, Jerusalem. Sa balay ka, pamilya ka, kamag-anak ka, neighborhood ka, kag sa tanan na managputan. That is oikos pa. Wala ginalimit ang pagdala sa kalag pag-witness. Di kung madula na ini, kung mabatyagan na natin, may sakit kita spiritually. Amo ng spiritually illness in the church. Kaya makita natin dira sa Mark 16:20, Acts 8:4, nung nagkaroon sila ng problema ang church, why sila nag-contact siya? Isa kita mo na, pag may mga problema na, ang mga programa tungkol sa bagay ni ginauntatan na napektuhan kita. Pero sila abang may problema sa Acts 8:4, naglakat paganit sila para magwali, mag-share. Wala silang napektuhan. Balaan naman ng problema, temporary man na. Shout amen. Wala man ng problema na naglawin. Ang mga bato sa inyo na na-experience ko. Oras may problema ko, hindi ko na himuo lang inapahimo palagi sa Diyos sa akin na regular. Pagkatapos problema ko, wala ko reward na mabato sa inyo. Pero kung maski may problema ka, kabugat man hindi, himuon mo lang ginihimo mo palagi inapahimo sa Diyos. Umasupra mo na. Pagkatapos problema, may reward ka pa sa Diyos na mabaton. Di amo na ang style is asang tumulong ko kag gabudi kang yawa sa saton na hindi kita mag-pray, hindi kita magpasa, hindi kita magbasa, hindi kita mag-attend, hindi kita magtutom, hindi kita magatan. Mga kita pahimog na sa Diyos. Bawat isa ang napiguhan kita ng mga problema, may mga sirkumstansya, pero dapat sige-sigibon talaga yan. Maski may problema kita. Pagkatapos problema, may blessing kita rin sa Diyos. Kaya may reward kita yan. Kaya ginimo tayo. Pero tapos problema, wala kong ginimo, kinapahimo niya, wala kami mabato. Walang pakata si Jesus. Active evangelism. Would you stand? Active evangelism keeps the love of Christ for lost men. Ari pa gali, kumabasa dito sa Acts 19:10. Grabe ang gahom sa apostolic, no? Basta mag-agree lang, basta magkaisa lang, basta magpangamuyok lang, basta mag-unite lang. Ang balderyo, kanami, isang 17:6 ang Acts, makita nila. They possess such a burning compassion to win the lost that it was said of them, they had turned the world upside down. Ginbaliskat nila ang nagakalatabo sa kalibutan. Kaya nga, ginuubusan nila sang sharing, witness sang maayong balita. Kaya ang mga nagakalatabo din di mayo, naging maayo. Bangod sa ila, kasipagan, bagod sa sining sakit na naaway nila. Kaya ang aktibo daw na evangelism keeps the love of Christ for lost men, cursing through the spiritual arteries of the church. Kag iti daw kamaturan. Where there is no vision, the people perish. Why ka na vision sa mga kalang na magdala, maluwas, kung sino man, ang katauhan sa Diyos, maperes. Ano peres? Maguba. Pupun. Kamuniso kong lecture na magkasabi. They who are lost, we rest, and they have no vision, we rest. But when there is a vision, a burden to the work of God,
there is abundant life. Walang pangalan si Jesus. Okay? As kadira-datan ay ang susunod ang wala manifestation sa spirit ang church. Salamat na lang kay halos nag-manifest rin. Wala pa kita ginapabayaan sa Diyos. Labi na sa prayer meeting ka, terribly ang movement niya. Aral niya po siya. May mga time bisa na makambag na, Lord, hallelujah, hindi ko, pero matandog na pasensya niya. Nag-aral siya, nagabalik ang kusog na. Kag may mga spiritual gifts pa, nag-operate sa ato. May mga message siya. True sa prophecy. May aral pa kayo sa mga word of knowledge. Okay? God bless you sa mga nag-online sa mga sa Andisuko. Let's sing a song. Pinapasalamat sa Thank you, iyo. Jesus. Sa iyong mga pulong ipadala Yes, sa thank amin. you so much. Masakit, pero manapit. Kaibigan sa spiritual. Amen. Lord, the King of Kings. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, God. How great you, Lord. And greatly to be praised, God. How Is our God. yes, my God. Sing with me, how great Hallelujah. is our God. No one sing how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No one sing how great, how great is our God. Jesus, you're so good, oh man, there's no other name, Jesus. You're everything is Jesus. How great is our God. Worship you, Jesus. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God. Hallelujah. Thank you so much. You're so great, Jesus. Glory to Salamat, God. Lord, sa mga pulong mo, ngaliwat ang mga Ay, alam mo siya, remind kami, kaya Ginoo, na refresh ang amon, Ginoo, pangunahuna. Jesus. Nalipiwan ang amon, tagipusoon, Ginoo. Kabayan ng mga pulong mo, Ginoo, mga tigaw sa amon, Ginoo, kung hindi lang ina. Salamat, Ginoo, sa Holy Ghost, na among nagapaghikot sa amon, nga makonvit kami, Amay, nga magtuman sa mga pulong, nga sa diin, Ginoo, maging malimpyo kami, Ginoo, sa imong tubangan. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Diyos nga nag-remind permi sa amon na binigit sining Bible study.
Salamat, Lord, nga kabay, Ginoo, mga pulong mo magtubo, kagamita ang bawat isa sa amon, samtang wala ka pa amay nagkari, maging blessing ang amon kabuhi, Ginoo, nga magtuman ang Jesus. amay, nga may mga kalag kami, nga mawitnessan, maski sa diin mo kami amay, daluon, nga magamit ng mga Ginoo, mo mga pulong, nga kakasa, Ginoo, ano man mga huya-huya, Ginoo, sa amon tagitusuon, hindi kami amay magdalok-dalok sa spiritual, i-share namon, Ginoo, ang amon, Ginoo, nga ginhatag mo sa amon, nga gahom nga mong imo mga pulong. Salamat ni Jesus sa kaalam, ginhatag mo tungod ina sa Holy Ghost. Kag salamat kid Lord na baptize kami, kag nakareceive kami Holy Ghost, kasi sininadlaw na napadayon kami amay kag bugana Ginoong pulong mo gibya sa diin para naman puas, kay wala kami makaibalo kung ano amon dangtan, sa imo lamang amon kabuhi, sa imo lamang amon makinanglanon, amo man sa mga online Ginoo, winaw hindi ini kanugon sa bawat isa sa amon, dugang ini amay nga pundo naman liwat namon amay sa imo. Kag Lord, sa sini nga pagwa namon amo man sa naka-online, Ginoo, ikaw sige hapon mag-protect sa ilang mga diri sa amon. Ang tanan Ginoo nga ginhatag mo sa amon, ginabalik namon amay sa imo ngalan nga magdako kagamhanan. Amen. Glory, glory to your name. Thank you, Jesus. Palakpakan ta si Jesus. Hindi ka pwede malipad ka kada sa church ka.